Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning sa inyong lahat. It's Friday once again at welcome sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo, hatid sa inyo ng Radyo ng Bayan at ng Department of Trade and Industry. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner kapag Friday, of course, from DTI, ang napaka-sexy at napakagandang si Director Thelma Dumpit Murillo. Director Thelma, good morning. Good morning, partner, at good morning sa ating mga suking taga-subaybay. Ngayon po ay Biyernes na naman, oras na naman para pag-usapan ng paano mag-umpisa ng isang negosyo. At medyo makulimlim, partner. Yun nga Ay, kanina medyo maginaw. Oo. Bagaman merong init tayong nararamdaman, bahagyang guminaw kanina, di ba? Alam mo, malamig pa rin naman sa gabi. Ang talagang napakatindi lang ng init. Pagka yung tanghali, maalinsangan na. super na talaga, ramdam na ramdam. Pero mas ramdam ngayon ang feeling ng mga bagong graduates. Batiin natin ang mga graduates ng 2014. Maligayang pagsisipagtapos sa inyong lahat. Oo, congratulations. Kasama na dyan yung aking anak na nag-graduate ng moving up na siya to high school. Yan, yung aking bunso. Matt Murillo. Nakamarcha na si Matt. Oo. So, congratulations sa kanyang mga kaklase din dun sa Lasal Green Hills. Okay, pero ngayon, pag-uusapan natin, may kaugnayan din dyan. Siyempre, may kaugnayan sa pagtatapos ang tema ng Ang Tipo Kong Negosyo. At naroon tayong mga panauhin dito sa studio, Director Thelma. Okay, pakilala mo na, partner. Para sa segmentong ito, Easy to get. Easy to get. Easy to get din kaya sila. Bakit ba easy to get ang napiling segment para sa kanila, Marela? Anyway, andito sila ngayon may mga nagagwapuhan, Director Thelma. Naku, na-miss ko na naman yan. Oo Yummy nga. ba? Yummy? Hindi nyo sila nasilayan ngayon. Sina Mr. Brent Riodica, Mike Sacramento, at Ram Amuas ng Aguhon Personal Guidance Initiative. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Magandang umaga at kay nakagising sa umagang ito. Oo. Pero apat sila yung hindi ko natawag. Ay, pakilala kayo. Gab Malyari. Gab Malyari. Hello. Ayun. Kamukha ni Gabi si Gab. Anong ibig sabihin ng aguhon? Where did that come from? Yung aguhon po ay galing sa Spanish word na aguhon din. Siya po yung compass needle. So napili namin yung aguhon kasi nakikita po namin na maganda siyang representation ng gusto naming mangyari na guided self-guidance. Yun po yung ina-advocate ng company namin. So gusto po namin matulungan mag-equip yung mga tao para maging sarili nilang compass. Ayun. Galing. Kayo ba ay lahat graduates na?
Opo, nakagraduate naman po. Pero matagal, bago kayo, bago nyo napili yung inyong mga courses in college? O alam nyo na talaga kung ano yung gusto ninyo, Antimano? Actually, yun din po yung isa sa naging kumbaga, naging ideya na pinagkuhanan namin ng ideya kung bakit po nabuo yung Aguhon. Kasi kami po ay mga shifties. So pagpasok po namin ng college, katulad ko po, nag-enroll ako sa engineering course. Tapos nung third year ako, doon ko naisip na hindi ko pala siya gustong gawin ng matagal. So kaya ako naisip na mag-shift. Tapos nung nag-uusap-usap kami, naisip namin na bakit nga ba nagkakaroon ng mga ganong pangyayari, nag-shift po sa gitna, ganyan. So tingin namin kasi pwede pang ma-improve yung pagpili ng courses. Ayun, nakakailan taon na ba itong Aguhon? Right now po, we're still less than 5 years. So, at ilan na yung natulungan ninyo? Ngayon po, so far, umabot na po kami ng 1,000 students. Wow! So far. So, nakakatuwa din naman po kasi nagiging maganda na po yung reception ng mga schools. Nung una, medyo, syempre po, dahil hindi, bago pa sa pandinig, medyo wary pa sila kung kailangan talaga. Pero ngayon nakikita na po nila unti-unti yung... So you work hand in hand with the school? Opo, bali kinakausap po namin yung schools, pinapresenta namin yung aming programa. Tapos kung kadalasan nakikita naman po nila na maganda po para sa mga bata yung programa namin, doon po sila nagde-decide na i-run yung program po namin doon sa school nila. Partner, yung di ba dapat before college yung counseling dyan? Kasi late na kung pipili ka pa lang. Yun nga eh. Oo. So, when do you start counseling the kids? And high school ba yan yung kinakausap niyo? Yes po, high school po yung aming mga pinupuntahan. Kasi nung nag-uusap-usap po kami, tinitrace po namin kung saan siya talaga nagsisimula yung pagpili. Kasi iniisip po namin kung nag-shift sa gitna nung pag-aaral sa college, iniisip po namin kailan ba talaga nagsisimulang magdesisyon yung mga estudyante natin kung ano yung gusto nilang tahakin. Tapos sa pag-uusap po namin, doon namin nakita na high school nga pala natin dinidesisyonan kasi mag-a-apply na sa schools, third year pa lang, nagpapasa na ng mga application. Tapos sa time na po yun, doon nagiging limited yung choices ng mga bata kasi ang mapagtatanungan lang po naman natin talaga ay parents, tapos kaklase, minsan teachers. So gusto po namin din mag-supplement doon sa part na yon, kumbaga para matulungan sila o madagdagan yung pwede nilang pagtanungan o impormasyon sa pagpili bago pupunta ng college. Ayun, okay. So apat kayo dito, merong kanya-kanyang obligasyon kayo sa organisasyon na binuo nyo. Pwede naming malaman kung ano-ano yung ginagawa nyo? Si Brent. Ako po. Brent. Mainly po, kami pa naman din po kasi yung nagfa-facilitate ng courses. Okay. So, ang main po na ginagawa namin Ikaw muna. Ako po, ang main ginagawa ko talaga ay pumunta sa schools at mag-present, tapos mag-facilitate ng workshops, yung head facilitator po ng workshop. Okay, and si Mike? Ayun, ako po yung, kumbaga, po yung halili ni Brent sa workshop. Kumbaga, kami yung naghahati doon sa mga lectures. How about you, Ram? Ako po, maliban sa pagiging facilitator ko sa mga workshops namin, yung isa ko pong ginagawa para sa Aguhon ay sa marketing side. Sa marketing side. Medyo mahirap yung sayo, ha? Medyo po. Oo. Si Gab naman, nakamukha ni Gabi Concepcion. Ano yung ginagawa mo, Gab? Ako po yung newest in the group, and also I'm still also a facilitator as we call it number 4 na yung parang isang guy na nag-document ng lahat ng mga ginagawa sa isang. Oo, pakilapit sa mic para... Yun nga ako yung guy na basically nag-document ng lahat ng mga sa workshop, but all of us we are yun nga, facilitator, so talagang hands-on talaga kami sa mga workshop. Saang punto kayo nahihirapan sa nature ng job nyo? Well, siguro yung sa pag-present sa mga schools, basically kasi wala pang ganito. So,
kailangan namin ng mahabang eksplanasyon sa mga administrators, sa mga guidance counselors kung ano yung ginagawa namin. Tapos Tsaka kung makakatulong talaga siya sa students. To finally convince them na kailangan ng mga kids nila, ng mga estudyante nila, yung serbisyo na binibigay namin. Yung isa sa pinakamahirap na parte siguro nung trabaho namin. Ayun. Director Telma, kung meron mang isa sa mga mahirap na trabaho, yung sa counseling di ba? Oo naman. Kasi dapat may pag-aaral ka dyan, yung at least psychology. Oo. Tao, alam mo, di ba? Hindi mo alam kung ano yung takbo ng isip niya. Pero I wanted to say also na ako shifty rin ako. I'm a shifty. Tawag yung matawag doon? Opo, tama naman po. Oo, I started my course in college kasi ang gusto ng mga parents ko, accounting. Kasi balak nila magtayo ng bangko. So, doon daw ako, banking, finance, accounting. So, I took up that course on the first year. Pero pagdating ng second year, nag-shift na ako to Com Arts, which was really my first love. Yung media, I wanted to sing, to entertain, to be on television, gano'n. Pang PR talaga kayo. Yun ang gusto ko. So, at least, di ba, nasunod din yung gusto ko in the end. And really, ano ba yung bottom line, di ba, guys? You must find a job na doesn't feel like it's a job. Yes, but po. You're earning at the same time. Di ba yun ang bottom line naman? Yes ma'am. Actually, yung isa nga po doon sa palagi namin sinasabi sa mga bata, hanapin nila yung kanilang passion. Kasi kung passion nila yung ginagawa nila, hindi sila mapapagod kahit kailan. Correct. Tsaka continually nila i-improve yun. Hindi nila titigilan na galingan doon sa field na yun. Oo. And that is the psyche of an entrepreneur, which we are trying to push now at DTI. Tama yung culture of entrepreneurship. Yes, that's Kasi hindi naman talaga masasagot ng big business lahat ng mga trabaho, di ba? Yung job creation. Kailangan, guys, yung MSMEs, yan ang kailangan natin i-push. We totally agree, ma'am. Actually, kami rin po ina-advocate namin, lalo na po pag may mga students na sinasabi nila na maaga pa lang na gusto nilang mag-business in the future. Sobrang ini-encourage po namin kasi sobrang naniniwala kami na kahit maliliit pa lang yung companies, may employ yan. So sobrang dami po nun kung marami tayong ma-create na entrepreneurs. Doon natin matutulungan yung job creation na effort din naman ng ating government. So that's how you contribute to nation building, di ba? And then, ang isa pa, let me share with you, yung isang survey daw, recent survey says that a lot of young students now do not dream anymore of being employed in big multinational companies. Ang gusto nila daw mag-umpisa ng sarili nilang negosyo where they have their own control of their own time. Totoo ba yun? Sa nakikita po naman namin, marami na siguro ngayon na yung mga naging estudyante namin, marami na rin may interest din sa pagnenegosyo. Kaya rin isa rin yun nga sa advokasya namin yung pag-ano ng business. Pero sadly, marami pa po ang kailangan na kumbaga mamulat dun sa konsepto po ng pagnenegosyo kasi kumbaga kulang pa na para doon sa mga future generations na magkaroon ng yun nga po ng entrepreneurial na mindset. Yun Actually, sa workshops din naman po namin kasi lalo na po para sa career workshop namin, sinasama na po namin talaga na choice. So bukod sa employment at freelancing, sinasama na po talaga namin yung pagiging entrepreneur na isang magandang option na gawin in the future. Kasi marami naman pong may interest. Tingin ko naman po marami naman sa ating kababayan may interest naman talaga. Hindi lang po tinutuloy. So yung pag siguro dagdag encouragement at dagdag impormasyon din kung ano yung gagawin, isa rin yung malaking bagay para matuloy yung mga interest na yun. Kaya sa workshops, hanggat kaya po namin, ini-encourage namin na sige, gawin natin yan. Kung kailangan nyo ng tulong,
sabihin nyo para matulungan namin kayo. Okay. Incidentally, partner, yung article ko kahapon sa Manila Times, Innovate or Die. Kasi recently nagkaroon ng Global Symposium on Entrepreneurship. Ito yung sponsored ng USAID at saka yung PhilDev ni Dato Banatao, yung Silicon Valley. Opo, At saka, Silicon Banatao. so they were saying there that we need more students in the sciences and technology. Kulang na kulang daw tayo dyan. Yung mga masters in the sciences, masters and PhDs. So ano yung sciences? Yung mga industrial design, mga chemistry, chemical engineering, yung mga ganyan. Yan ang mga courses daw na dapat pinupush natin for innovation. Siguro guys, you can also counsel your students, no? If they're interested, get into the sciences. Kasi masyado na tayong maraming mga politiko. Wala nangyayari sa Doon bayan. pupunta sa politics, ganun ba? Di ba? Napapahikayat kasi sila, Director Telma. Di ba? Kumbinsido rin. Napasukin ang larangan ng politics. Kaya ganun. O kaya, pumasok man sila dun sa mga science courses, dumadating yung panahon na iniiwan nila yung Pilipinas sa abroad. Doon sila nagpapakabihasa. Napapirate sila. Oo. Kasi, di ba, magaling tayo eh. Di ba, guys? Sobrang naniniwala po kami dyan. Sayang, ang dami pong talent na pwede pang ma-harness. Sana dito na lang sa Pilipinas po, kaysa abroad. So that's why on the government side naman, we really have to produce environment conducive for that. Yung mas marami sanang makapag-invest into startups, di ba? Venture financing, yung mga taxes, incentives, ganyan. Actually, on our side po, sa tingin po namin, malaking bagay din yung... kasi pag nakikita ko po yung mga Go Negosyo na summit, pinapakinggan ko po ring maigi, tingin ko naman po, maganda, sobrang ganda nung ginagawa nila. Yung nagiging, tingin ko po kailangan ng konti pang push ay yung actual na papaano ba yung gagawin para magsimula po ng business. Ano na yung steps. Kasi pag pumunta naman po ng summit, katulad po nung recent na Go Negosyo Summit, pinanood ko siya online, may inspire ka naman talaga hearing Dado Banatao and Manny Pangilinan speak. May inspire ka naman po talaga. Tingin ko naman po, ang dagdag pa siguro na kailangan natin, yung step by step na, what do they do, where do they go? Yun po yung isang malaking importante rin po. Yan. So, kailangan pala, partner, yan ang gawin natin sa ating programa. Paano sila mag-uumpisa? But although we've tackled that before, di ba? Siyempre, first step is how to register your business name. Of course. Yan ang unang-unang dapat na gawin. Yeah. But, siyempre, mas kailangan pa doon yung pag nag-umpisa ka na ng negosyo, ano ba yung unang-una? Tao ba? O yung materials ba? O ano? Yung sinasabi yung kanina, determination, di ba? Yes. Bukod doon, ano pa yung kailangan? Para sa akin po, unang-una, kailangan may gusto kang ma-fulfill na purpose. May need na i-address at may purpose ka na fino-fulfill dun sa ginagawa. Kasi po, alam naman po natin na iba rin ang challenge ng business, mentally, physically, ibang klaseng challenge po siya. So, kung tingin ko po naka-align sa gusto mong gawin yon at gusto mong mangyari na malakihan, kumbaga po, kaya purpose talaga, ay hindi ka mapapagod na ituloy kahit sobrang daming challenges. Tapos pangalawa po, leadership. Lagi po namin sinasama sa workshops na i-develop ang leadership kasabay ng business kasi tingin po namin hindi siya tatayo ng magkahiwalay kasi ibang klaseng skills din po at mindset ng leader yung kailangan pag nagtatayo po ng business. I'm sure alam niyo rin naman po yan yung ano na yung gagawin ko kapag may challenges na ganito, ano yung gagawin kong direksyon, ano yung plano na kapag hindi nangyari yung unang plano. So maraming bagay po na nakadugtong sa leadership yung kailangan i-improve kapag nagbe-business. Kaya rin po yung pong workshops ay kaya rin po in-advocate namin nga ang guided self-guidance. Kasi nga po pagkatapos ng workshops, hindi naman po namin sila mababantayan hanggang mag-college, hanggang simulan na nila yung careers nila. So yung aim po talaga namin ay ma-equip na kaya nila yung sarili nila kahit po hindi na mo-monitor o wala silang
walang mapagtatanungan, yung hahanapin nila yung sagot para sa sarili nila. Yes. And sa direksyon ng buhay na inyong pinili, iba yung skills na kailangan niyan kasi counseling nga. Yung ganitong klase ng ng work, Director Telma, parang nakikita natin sa kanila, walang mga problema, no, yung mga nagka-counsel. Pero kayo guys, may mga sarili-sariling problems din, of course. Opo. Actually, siguro yung isa sa mga unang problema na hinarap namin, lalo na nung sinimulan namin yung negosyo o yung kumpanya, ay yung suporta nung pamilya. Although supportive sila, lahat sila yung usual na mga na mahirap ang magnegosyo, anak, or yung hindi yan katulad ng trabaho na palagi kang baka kukuha ng sahod. Stable, kumbaga. Yes. Okay. Isa yun sa mga unang harang kumbaga dun sa pagnenegosyo kasi halos lahat po kami ay nanggaling sa trabaho. So galing sa empleyo. Nagkataon na kaming apat dito, lahat ay galing media. Regular na trabaho, may sahod, 15 at katapusan. Tapos tatalon po kami sa kumpanya, sa negosyo namin na hindi naman namin masisiguro na kami po ay sasahod every 15 and 30. Yun yung isa doon sa mga sa mga haharapin ng isang gustong maging entrepreneur kumbaga. Sa bahay pa lang challenging na. Oo, good luck na lang sa inyo guys sa NC Ram and Gabs. Ano yung inyong plano? Mag-stick pa sa inyong grupo? Or okay naman. hanggang lumaki na partner, itong kung meron pa silang time, pwede sila mag-stay. Kasi ang susunod natin kakausapin yung tungkol naman sa K-12 Basic Education Program. So ito, may kaugnayan din ito sa sila. Oo nga, sige. At baka meron din silang gustong linawin tungkol dito, Director Telma, di ba? Oo. In the meantime, mag-break muna tayo, partner. Okay. At magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Hi! Ako po si Hanelet Cacho ng Lyceum of the Philippines University. Kayo ay nakikinig sa DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz. Tutok na sa masayang samahan, makabuluhang kwentuhan at seryosong balitaan. Dito sa PBS, kaalaman mo'y lalawak at tiyak. Di ka maiiwanan. Tara na! Lipat na! Sa Radyo ng Bayan, konektado ka! Hi! Ako po si Cheska Arabani galing sa Lyceum of the Philippines University. Ugaling makinig sa DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz. Dito, mapapakinggan ang pinakasariwang balita. Dito, lahat ng balita may laman. Dito, hindi ka mahuhuli sa mga pangyayari dahil dito sa DZRB Radyo ng Bayan, konektado ka! Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo.
Okay, we're back. Ako po si Tess Ramirez at kasama pa rin si Director Telma Tumpit Purillo. Director Telma. Yes, partner. At katulad nung nabanggit natin kanina bago tayo nag-break, ay ang susunod natin nakakausapin ay may kaugnayan pa rin sa edukasyon. At syempre yung pinakabagong nangyayari ngayon sa larangan ng edukasyon ay itong K-12. So, kausapin natin yung ating panauhin Tungkol sa K-12 program para po sa segmentong ito. Legal na kami! Legal na kami! Ang program coordinator ng K-12 Basic Education Program, ang ating makakausap, si Mr. Elvin Uy. Elvin, good morning. Good morning po, ma'am. At good morning po sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig sa ating Radyo ng Bayan. Okay, thank you very much for joining us and finding time, Mr. Uy. Ito po si Director Telma Murillo ng DTI. Magandang umaga po, Director Telma. Opo, kamusta na po ang ating implementation ng K-12? Patuloy lang po yung implementasyon natin ng programa. Kung matatandaan niyo po, nagsimula tayo noong 2011 pa. Ito yung unang taon na pinatupad natin yung kindergarten. Tapos sa susunod na ilang pang mga taon, papatupad natin yung bagong curriculum sa iba't ibang grade level. So 7 taon actually yung implementasyon natin ng bagong curriculum. Itong taon na ito, 2014, ito yung pang-4 na taon dun sa 7 taon na implementation plan natin para po sa K-12 program. So, transition, kumbaga. Tama po yun, ma'am. Opo. At ano po yung ginagawa sa mga eskwelahan na parang transition? Because yung, like for instance, my son who was a 5th grader last year, graduated this year as a 7th grader. Ano po yan, ma'am? Meron po tayong dalawang scenario o dalawang sitwasyon. Yung una para sa mga public school, pangalawa naman para sa mga private school. Opo. Sa public school po, ang ginagawa natin kada taon, dalawang grade level yung binabago natin yung curriculum. So, noong 2012, nagsimula tayo dun sa grade 1 at sa grade 7. Grade 7, ito yung unang taon ng junior high school. Yung ating tinatawag nating first year high school ngayon, junior high school na siya. Tapos, 4 na taon pa rin siya, pero grade 7, grade 8, grade 9, at grade 10, yun na yung tawag sa kanya. So, noong 2012, grade 1 at grade 7. Noong nakaraang taon naman, 2013, grade 2 at grade 8, yung binago nating curriculum. Itong darating na Hunyo, yung grade 3 at grade 9 naman. At kapag binabago natin yung curriculum, mahalaga dito yung paghahanda ng ating mga guro at paghahanda ng mga learning resources na ginagamit ng ating mga mag-aaral at ng mga guro. Kaya sa amin sa DepEd, ang ginagawa natin kada summer kapag bakasyon yung mga ating mga paaralan, merong pinagdadaan ng teacher training program ang ating mga public school teachers. Sa mga private schools naman po, ito yung lalo na dito sa Metro Manila, marami sa mga private school natin ay mas maraming preschool years ang pinagdadaanan nila. Yes. Kaya K1, K2. Tama po. Kaya po sa ibang mga private school, meron tayong tinatawag na recalibration. Dito po kasi sa ating K-12 program, kaya po siya K-12, ito ay kindergarten to grade 12. Okay. At ang kindergarten, base po sa batas, magsisimula ito sa edad na 5. Tapos ang grade 1 naman, sa edad na 6. At pagdating nila ng grade 12 at makatapos nila ng grade 12, edad 18 na sila, pwede na silang magtrabaho, pwede silang mag-aaral pa. Legal age na kasi. Tama po yun. Ang nangyayari po sa mga private school dito sa Metro Manila, marami po sa kanila, meron silang kinder 1 or kinder 2, age 5, tapos meron pang isa pang kinder, age 6, tapos age 7 na dumadaan ng grade 1. Kaya ang ginagawa po natin sa ilang mga private school, meron tayong recalibration o adjustment. Kumbaga, pinagtutugma natin yung edad at yung grade level. At ito po yung napagdaanan po ng paaralan ng iyong anak. Ayun, kaya pala. So, meron kasi sa Amerika, meron silang tinatawag na middle school. Ito na ba rin yun? O iba pa yung junior high sa middle school? Ang sistema po natin sa atin, meron K-12 po siya, so kindergarten plus 12 years. Ang ginawa po nating paghahati ng 12 taon, merong 1 taon ng kindergarten, 6 na taon ng elementary, 4 na taon ng junior high school, ito yung grade 7 hanggang grade 10, tapos 2 taon ng senior high school, grade 11 at grade 12. Sa Amerika po, sa Estados Unidos, ang ginagawa nila, meron silang grades 1 to 6,
tapos grade 7 to 8, ito yung middle school. Tapos meron silang high school, Yes. grade 9 to 12. So, yun ang kaibahan. Opo. Sa iba't ibang mga bansa, kalimitan at least 12 years yung pinagdadaanan na kailang mag-aaral. Pero iba-iba yung paghahati. Yung iba, tulad sa atin, merong 6, 4, and 2. Yung sa US, 6, 2, and 4. Yung iba naman, 6, 3, and 3. Depende po sa mga bansa yan. Director Telma and Elvin, nung una, marami yung nako-confuse dito sa K-12 program, pero ngayon, unti-unti nang naiintindihan ng tao, lalo na yung mga nanay na dating kontra sa programa. Tama po yan. Marami talagang mga agam-agam, maraming kritisismo din dun sa programa na nagsimula kami. Pero sa nakalipas na 3 taon, habang mas pinapatupad namin yung bagong curriculum, habang mas nagiging sanay ang mga guro natin sa pagtuturo ng bagong curriculum, habang mas lumalawak naman yung availability ng mga bagong learning resources. At tingin po namin mas nakikita at nararamdaman ng mga mag-aaral sa mga magulang yung mga pagbabago natin sa ating programa, sa ating basic education curriculum. At para sa kabatiran na rin, LV, nung mga nakikinig sa atin, mga magulang at estudyante, yung mga magaganap pa sa hinaharap, yung mga babaguhin sa core subjects, at yung mga track subjects na nakahanda para sa mga seniors, may we know yung mga impormasyon tungkol dyan, Elvin? Tama po. Nabanggit ko kanina, 7 taon yung ating implementation plan ng K-12. Ang pinaka-critical na mga taon para sa atin ay sa 2016 at 2017. Sa 2016 po kasi, dito natin unang ipapatupad ang senior high school. Ito yung unang taon na papatupad natin ng grade 11 sa buong bansa. Tapos sa 2017 naman, ito yung unang taon na ipapatupad natin yung grade 12. Kaya po ang ginagawa ng kagawaran ngayon, kahit 2016, 2 years from now pa po yun, tinatapos na po namin yung tinatawag nating senior high school curriculum. At itong senior high school curriculum natin, ang mithiin nito, dapat mas handa ang ating mga kabataan, ang ating mga mag-aaral sa iba't ibang pwede nilang kahinatnan. So kung gusto nilang mag-aral pa, pwede sa mga kolehiyo, sa mga pamantasan, isang option yon. Kung gusto nilang tumuloy sa TechFoc, education at training, pwede rin yon. Kung gusto nilang maging empleyado o magtrabaho na, pwede rin yon. Pero kung gusto rin nilang mag-venture into entrepreneurship or business, pwede rin po yun. At yun yung magiging laman ng ating bagong senior high school curriculum na ipapatupad natin sa 2016. Ayun. So, kumbaga yung mga, correct me if I'm wrong, ang pagkakaintindi ko, some of the preparatory courses in college ay i-introduce na rin sa high school para pag-graduate nila, they are already employable kahit na hindi na sila magtuloy ng college. Ang ginagawa po ngayon ng Commission on Higher Education, dahil po sa pagkakaroon natin ng senior high school, pagkakaroon ng mas marami pang competencies, kumbaga, dun sa ating bagong curriculum, ay binawasan nila yung units ng tinatawag nating general education subject o courses sa kolehiyo. Ito yung GE na laging kinukuha ng kahit sinong mag-aaral, ano pa yung major o degree niya. So, dati po, nasa 63 o 51 units yan, depende dun sa kurso ng bata. Ang ginawa po ng CHED, ito po yung polisiya nila last year, simula 2018, pagpasok po ng mga K-12 graduates sa kolehiyo, mas kokonti na yung GE courses nila, General Education courses. Kasi yung ilan sa mga bagay tulad ng English, Filipino, iba't ibang subjects sa math, sa siyensya, sa agham, ay napag-aralan na dapat sa grades 11 at 12. Ayun. Okay. Partner, nandiyan pa ba sila, Brent? Nandito pa. Ayun, baka may tanong sila kay Elvin. Yes po, nandito pa po. O baka meron kayong gusto itanong sa ating resource speaker. Yung isa ko pong tanong doon, siguro po meron din kaming mga partner na schools na concerned yung paano po may implement, lalo na po yung sa industry or yung tracks na pwedeng i-offer nung school, kasi medyo nalilito pa raw po yata sila kung saan yung mas magandang track na i-offer, lalo na syempre iba't iba naman po sila ng location. So kung ano po ba yun, meron na nakaset per location na tracks para dun sa mga schools po? Ang mangyayari dito, at para sa impormasyon ng ating mga tagapakinig, ang ating senior high school curriculum, magkakaroon tayo ng 4 na tracks na pwedeng pagpilian ng ating mga kabataan at mag-aaral. Ang unang track, tawag natin dito academic.
Ito yung para sa mga mag-aaral na kaya at interesadong tumuloy kagad ng kolehiyo pagkatapos ng grade 12. Meron din tayong technical vocational livelihood. Ito naman dun sa mga nais magtrabaho na kagad pagkatapos ng grade 12. Tapos meron din tayong sports at meron tayong arts and design. Ito yung para dun sa gustong mag-explore ng iba't ibang career sa palakasan o sa sining. Ngayon, ang mangyayari para sa mga school, ito public at private schools ito, kapag kinakausap namin sila at nagsimula na po kami ng planning last year pa, sabi namin, dapat yung specialization na meron ang bawat paaralan, public man o private, dapat tumugon dun sa pangangailangan at oportunidad ng communities. So kunwari, pag-usapan natin, for example, ang Calabarzon, kung manufacturing ang industriya na gusto nating lumago dyan sa region na yan, dapat doon nakatuon yung specialization ng mga senior high schools natin. Dito naman sa NCR, for example, information technology, business process outsourcing, ang gusto nating mas lumago pa. Sabihin natin, hindi lang sa voice, pwede rin sa animation, pwede rin sa finance back office, etc. etc. Doon naman natin itutuon yung ating mga specialization. Yeah. So, makakatulong sila parang, sa mga gusto magnegosyo, Director Telma, nagtuturo rin pala sila ng ganong klaseng, Hindi, ang nakikita kong kagandahan nito, partner Elvin, Brent, yung kasalukuyang pangangailangan ng mga negosyo, big business, ay matutugunan na. Dapat meron kayong close linkage with industry. So you will produce the employees or the people that business needs. Actually, yun pala po yung isa kong naiisip doon. Kung may coordination po ba tayo sa business community na okay lang tanggapin yung galing sa senior high sa mga companies nila. Kasi maganda po yung aim nung pag-implement nung hanggang senior high, kung pwede na silang dumiretso. Pero ready po kaya ang business community natin na tanggapin din galing sa senior high ang mga graduates? Ang ginawa po namin sa DepEd, sa ating kagawaran, nung 2012 pa lang po, meron na po kaming agreement o memorandum of understanding dito po sa iba't ibang grupo, chambers of commerce at local at foreign. Pero ang nakasaad lang dito sa agreement na to, tatanggapin nila yung mga graduate namin. Pero syempre, yun yung, kumbaga, broad stroke na, katanggap-tanggap sa amin yung programa. Ang mahalaga, at tama kayo, dapat makita nila na ang isang grade 12 graduate, handa talaga sa trabaho o handa dito sa ating mga industriya. At bahagi ng batas sa K-12, ito yung Republic Act number 10533, Enhanced Basic Education Act of 2013. Nilagdaan ito ng ating Pangulo nung nakaraang taon. Nakalagay dito, dapat ang DepEd, ang CHED, ang TESDA, kausapin ang iba't ibang stakeholder, kasama na ang industriya, para malaman namin ano ba yung requirement nila at paano namin matutugunan itong mga pangangailangan na ito. Kaya ang DepEd simula last year pa, habang ginagawa namin yung curriculum, ay pinapakita rin namin to sa industriya. Kadalasan ang TESDA ang katrabaho namin dito. At para makita namin na tama, akma nga talaga itong ginagawa namin para sa mga iba't ibang pwedeng puntahan ng aming mga graduates at mag-aaral. Sir, meron po bang support sa entrepreneurship yung ating tracks sa senior high? Meron. Ang balak, ang gagawin po ng DepEd dito po sa ating senior high school curriculum, ang subject na entrepreneurship, kukunin po ito ng lahat ng senior high school students. Mapa-academic man siya, textbook, sports or arts and design. Gusto kasi natin, kahit na saan pa siya mapunta, kung sa businessman, sa palakasan, sa sining, sa techvoc o sa siyensya man, meron siyang ganung perspektibo na hindi lang siya nagtatrabaho, hindi lang siya empleyado, kaya din niyang gumawa ng sarili niyang enterprise. That's really great, sir. Because we also want to help out. We also want to implement a program to help out in raising entrepreneurs. Kumbaga maturuan bata pa kahit paano magkaroon ng awareness. So at least we know now that the DepEd is doing that, so we can support that program also. Ayun. So, pwede kayong mag-usap, Brent at Elvin, after the show. Kunin niyo yung number ng isa't isa. Oo. And Director Telma, doon sa mga nagsasabi na minalas yung mga inabot nitong K-12 program, hindi totoo yan. Di ba, Elvin? Oo. Mas maswerte sila. Tama po. Correct. Itong ginagawa po natin sa K-12, gusto natin ang ating mga kabataan, ating mga mag-aaral,
mas handa sila sa mga bagong opportunities. Alam natin, for example, itong tinatawag nating ASEAN 2015. Right. Na sa susunod na taon, dapat meron tayong iba't ibang free flow of goods, services, labor. Kumbaga, ang competition natin, hindi na lang sa ating lokal na area. Ito ay dapat competitive tayo, hindi lamang sa Pilipinas, pero sa buong rehiyon, sa buong mundo. At gusto natin dito sa K-12, maging world-class ang ating education. Siyempre, magsisimula yan sa curriculum, pero dapat meron din tayong sapat na resources, sapat na guro, sapat na silid-aralan, at sapat na kagamitan sa ating mga paaralan. At yan ang pinagtutunan ng pansin ngayon ng ating kagawaran. Okay, and with that, we'd like to thank you, Mr. Elvin Uy, Program Coordinator ng K-12 Basic Education Program mula sa DepEd. Sir, yung pong inyong telepono para po makipag-ugnayan sa inyo si Brent at kanyang kagrupo. Ay, pwede po nyo kaming tawagan sa 633-7203 at pwede rin po kayong magpadala ng email K212, that's KPO12 Sige po, sir. That will be great. Thank you very much. Okay, maraming salamat po. Okay, thank you, Elvin. And magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Diyan lamang po kayo. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network. PBS. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. 51 minutes after 8 and nagbabalik tayo, Director Telma. This time, meron tayong papapasuking caller, no? At or merong message na gustong iparating yung ating caller? May tanong galing sa isang caller. Sahin na lang natin yung tanong. Okay. Sige, pakisulat na lang, Mariels, yung kanyang mensahe. Meron pa tayong kakausapin, di ba? Nasa line na siya. Oo. Okay. Si Miss Tina Balagtas, Marketing Manager ng Central Book Supply Inc. naman. Good morning, Miss Tina. Good morning, Miss Tina. Are you there? Miss Tina, good morning. Okay, habang kinokontak natin, yung susunod natin na guest kasi partner, Marketing Manager ng Central Book Supply. At bakit natin siya tinawagan? Syempre, di ba, kung ikaw ay isang graduate, ano yung pinaka-importante? Yearbook! Dahil doon mo makikita yung memories pagka ikaw ay nasa trabaho na at gusto mong balik-balikan, di ba? Diyan, yearbook. So, napakagandang negosyo din itong paggawa ng yearbook, di ba, partner? Oo. Ikaw ba may yearbook ka? Wala eh. Wala kang annual? Nawala na. Ay, nawala na. Akala ko wala. Nalumipan kami. Wala na. Hindi ko na alam kung saan ko na ilagay. Yung high school at college? Oo, pareho. Sus ka naman. Hindi ba pwede mag-reorder nun? Pwede naman, siguro. Magbabayad ulit. Ayun. Okay na yung makakausap natin. Nasa line 2 si Miss Tina Balagtas ng Central Book Supply Inc. Miss Tina, good morning. Gandang umaga. Gandang umaga po. Opo, good morning din po. Kamusta po ang negosyo ng pagpiprint ng yearbook ito pong taon na ito? Napakaganda po, I should say, kasi po, padami ang nagpapagawa ng yearbook po sa amin sa Central Book Supply. Every year,
since he started noong 2008, lahat po halos ng, hindi naman po halos, pero padami na po ng padami ang nakaka-recognize at nakakalam ng services po ng Yearbook on Demand. Meron po bang kakaiba sa inyong proseso magmula nung kayo nag-umpisa noong 1945? Actually po yung 1945 is kung paano nag-start po yung Central Book Supply. 1945 po yun. With iba po yung produkto po namin noong 1945. Yan po yung law books po, mga Supreme Court reports annotated. Yung yearbook po, pumasok lang po yan sa servisyo namin noong taong pong 2008, so to speak. Kasi po, nag-start po yung digital technology noong 2005 and then on, every year thereafter, iba-iba pong servisyo ang naiisip ng may-ari po ng kumpanya namin. So, yung 2008, naisip po namin na madami pong naghahanap ng yearbook po talaga, yung affordable. Kaya po yung tagline namin sa lahat ng advertisement namin is fast and affordable. Yung po totoo po yung fast and affordable. So, yung pong pag-print ninyo ng yearbook ngayon ay digital na. So, how long or how short? How short is the answer. The shortest po is within 7 days. Wow, within 7 days? 1 week lang po siya. Ang 2 weeks time po na under promise pa po namin yon. As long as isubmit po sa amin yung file na maayos, eskwelahan, wala pong problema yung file. In a matter of 5 days, meron na po silang yearbook just in time for the graduation. So, dapat yung tinatawag nilang camera ready. Opo, camera ready po yan. Layout na po siya. Mayroon na po silang layout ng picture books. Meaning, lahat po napasok na po sa file yung mga activities ng eskwelahan which nakikita sa normal yearbook ngayon. Itong era po ngayon, mga period po ng from 1990s to 20s, yung mga pinapasok po yung mga field trip, activities, yun po. Meron po ba kayong minimum orders? Ang minimum po namin, based on matrix po namin, is 50 copies onward. Pero 50 po kunyari, copies? Opo, 50 po. Below 50, nag-charge na po kami doon. Kasi parang customized printing na po ginagawa namin pag below 50 copies. And how much would that cost? It varies po, ma'am, kasi meron kaming nag-start from 40 pages to 300 pages. So, kunyari, preschool, Montessori, 40 pages lang siya, tapos 50 copies lang. Ang bibigay ko pong presyo, pag hardbound po, is 728 pesos lang. Ma'am, kayo po ay, partner, may tanong ka? Miss Telma, bukod pala sa yearbooks, meron ding textbooks at exclusive publisher din pala sila ng Supreme Court reports annotated, ano? Ang lawak ng kanilang market, Director Telma. That's right. Po talaga. Yung, ako, ang gusto ko lang itanong, para dun sa, kasi obviously, successful kayo bilang mga negosyante. Ano po yung inyong maititip sa ating po mga would-be entrepreneurs? Siguro, ang tanongin na lang po natin dyan yung may-ari ng kumpanya. Pero siguro po, based on nakakausap ko naman po yung top management namin, siguro, tiyaga po. Kasi nung nag-start po kami sa we started in 2008. Talaga pong nagkalat kami ng ahente namin sa probinsya, Metro Manila, para kausap approving officer o opisyalis ng bawat eskwelahan. Kasi po, dapat po tsatsagain mo umakyat dun sa pinaka-approving officer which is the school supervisor or school head. Siyempre po, papasok ka sa gwardiya, dadaan ka sa secretary, pero pag nakapasok ka na po dun sa opisina ng si sister, ganyan, parang napaliwanag muna kung ano yung beauty ng service namin. Yun po, tiyaga lang po talaga. Tsaka tiyaga, magaling na contacts. Opo, yun po,
Opo. Kasi po with Central po, yearbook, nag-tie up po kami with Phoenix Publishing. Yung Phoenix po kasi textbook po sila. Yung mga MAD, naghahanap, meron ba kayong yearbook? So, meaning, nagkaroon na po kami ng lead from Phoenix Publishing. That's right. Diba? Okay. Kaya nag-a-attend po kami ng SEAP convention to meet all those sisters and fathers and brothers. Si sister ganyan, si father ganyan. Meron na kaming contact. Okay. Well, thank you very much, Ms. Balagtas. At sa uulitin po, ma'am. Opo, sa ulitin. Okay, maraming salamat din Miss po. Tina. Good morning. Alright. And alas 9 na ng umaga. Okay. Paalam na tayo, partner. Paalam na tayo. And yung mensahe pala na ating caller kanina, si Mr. Albert Guzman. Message nila to Aguhon, i-encourage din yung mga bata to go into science, mathematics, and engineering. Yun nung nabanggit natin kanina, di ba? Na kailangan natin mga we will do that now. sciences, yung research, technology, innovate or die. So thank you, Brent, and to your group. Good luck to you Thank you very guys. much, ma'am. We really like your show. It really helps. Thank you. Yay! Thank you for coming. Thank you din po. At sa ating mga suking taga-subaybay, ito po ang inyong lingkod, Selma Dumpit Murillo. Have a nice weekend, partner. Have a nice weekend, Director Delma. And sa ngalan ng lahat ng aming mga nakatuwang, maraming salamat. Ako si Tess Ramirez. Magandang umaga sa inyong lahat.